Isang magandang araw po sa atin lahat, mga kapatid, mga kababayan. Kumusta na po kayo lahat? Sama-sama tayong muli sa panibagong video, reaction na ating gagawin sa umaga nito. Patuloy nating gagawan ng reaction yung video ni Senador Rodante Marcoleta noong Biyernes sa saganang mamamayan. Sapagkat talagang nakaka-inspire yung kanyang sinabi na sa tuwing may mga pagsubok ay lalong lumalakas, sumisigla. Anong dahilan? Hindi nila napapabayaan ang kanilang mga pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero bago po natin ituloy ay nais ko munang magpasalamat sa lahat po ng nanonood dito sa ating mga video, mga kapatid, nasa iba't ibang distrito dito sa Pilipinas, iba't ibang lokal, at maging yung mga nasa ibang bansa ng mga kapatid. Bagamat may mga basher na nagko-comment, maraming salamat po. Nanonood din po kayo. Gamitin po ninyo ang inyong mga karapatan. Mag-comment dyan, magsalita. Maraming salamat po. Maituturing ko ng isang karangalan nyo. Sapagkat ako naman ay hindi ko namang kinikilala na ako ay isang vlogger. Pagkat ang alam ko na vlogger ay yung malalaki na ang followers, subscriber. Ako naman ay gumagawa lang naman ng reaksyon sa mga video napapanood ko. Nakita nyo naman yung aking subscribers, yung followers, ay mababa lang. Ang alam ko ay yung mga sikat, sila ang mga vlogger. Yung matataas na ang mga subscribers, followers, yan. Pero maraming salamat po sa mga nagko-comment na mga basher. Shout out po sa inyo lahat. Nakakatuwa naman. Maraming salamat po. Ito, ituloy natin yung video ni Senador Rodante Marcoleta. Gagawan po natin na reaction. Sapagkat may mga nagsasabi na magtatago lang daw si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. Ginagamit lang daw niya di umano ang relihiyon na yan, ang kanyang relihiyon, para hindi siya hulihin. Kasi sinabi na nga niya, kung may warrant of arrest at naibibigay sa akin, sasama ako, hindi ako magtatago. Ang gulo ng mga nagko-comment na yan. Hanggang kailan daw itatago ang Iglesia ni Cristo si Senador Rodante Marcoleta? Hindi po itinatago ng Iglesia ni Cristo si Senador Rodante Marcoleta. At wala po siyang kasalanan. Makikita ninyo araw-araw nasa Senado, kung minsan nasa Net 25, o kaya nandun sa bahay nila. Pag-alagala lang si Senador Rodante Marcoleta. Ito po, gawin natin na reaksyon. Sabay-sabay nating panoorin. Si Senador Rodante Marcoleta po ay isang matibay na Iglesia ni Cristo. Hindi po ngayon lang naging Iglesia ni Cristo. Siya po ay handog. Ibig sabihin, mula pa sa kanyang papa at mama, kanyang magulang, Iglesia ni Cristo na sila. May video po. Mayroon pong video si Senador Rodante Marcoleta na binabanggit niya na maging yung kanyang lolo ay Iglesia ni Cristo din. Kaya ito, gawan po natin ang reaksyon. Panoorin natin sabay-sabay si Senador Rodante Marcoleta. Makikita po ninyo sa screen, sabay-sabay natin panoorin si Senador Rodante Marcoleta. Karaniwan na yan eh. Ay, opo. Yan hindi lamang ipinagpauna sa atin yan, Jen. Opo. Kung tayo'y bugbog at busog sa mga aral na kung saan ay sasalungain mo lahat yan. At isang linggo niyo pong hinihintay, sinusubaybayan, anong magiging status sa kanya. Ito po, kasama namin ngayon, Senator Rodante Marcoleta. Sa yan, masayang Biyernes.
Kasi maraming nag-aabang sa kanya kung ano ang kanyang latest update tungkol sa kanya sapagkat alam natin na may nakahandang warrant of arrest para sa kanya. Subalit, nagkakagulo sila kung sino mag-i-issue, kung sino magbibigay. Yung bang NBI, yung bang si Remulla ba, si John Vic, sino pa ba? Kaya nagtuturuan sila eh. At yun nga isa, yung sa NBI Director Matibag ay na-challenge siya. Kasi may mga nagsasabi, sige, kunin mo, dakpin mo. Ibigay mo yung search warrant. Alam natin na bago pa magpalitan ng Senate President mula kay Senador Alan Cayetano ay pinaplano na nila na ipakulong lahat ng mga miyembro sa mga kasamahan ni Senador Alan Cayetano. Nasabi na rin nila noon na may warrant of arrest para kay Senador Rodante Marcoleta. Pero hindi nila maibigay ngayon. Anong dahilan? Ngayon, bahala sila. Ituloy po natin yung video. Po sa inyo? Pinipilit ko ngang maging masaya ang aking Biyernes, Jen. Ganun Nelson. ba? Oo. At lalong-lalo naman, kung may kapangyarihan lang akong pasayahin lahat ang ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Kung may magic lang ako, Jen, Nelson, ay matagal ko nang ginawa ito sapagkat napakarami ng problemang kinakaharap natin. Hindi lamang yung bansa natin. Totoo po. Kung hindi, lalong-lalo na yung mga mamamayan na talagang sa araw-araw ay sapilitang nakikipagsapalaran sa tindi ng mga unos sa buhay. Yun. Nakikipagsapalaran sa tindi, sa unos sa buhay. Pag sinabing unos, masamang panahon, bagyo, malakas na hangin, ulan, kulog, kidlat, talagang masama. Pero paano nanindigan? Ito po ang magandang tanong. Paano nanindigan? Paano nanindigan si Senador Rodante Marcoleta sa ganyang sitwasyon? Tayo naman sin may panlaban po sa problema, sa stress. Kumbaga, ayun challenge sa buhay natin, Sen. Sa atin, karaniwan na yan eh. Ay, opo. Oo, karaniwan. Karaniwan na yan sa atin. Sabi niya sa atin. Sa atin. Sino yung binabanggit niya sa atin? Miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang kausap niya doon, yung dalawang host sa Net25 at siya. At maging yung mga viewers. Yung iba na viewers, hindi po kanin. Iglesia ni Cristo. Tuloy natin yung video. Yan hindi lamang ipinagpauna sa atin yan, Jen. Opo. Kung tayo'y bugbog at busog sa mga aral na kung saan ay sasalungain mo lahat yan. Yan, tama po. Sapagkat yan lamang ang makapagpapatibay ng kalagayan mo. Bilang isang marupok na tao, Jen. Yan ang nagpapatibay, yan ang nagpapatatag. Ganyan katibay si Senador Rodante Marcoleta. Yung mga pagsubok bilang Iglesia ni Cristo, normal na lang yan, aniya. Kapagkat alam po ninyo, napakasarap sumamba sa Iglesia ni Cristo. Bago pang mangyayari yung mga inaasahan natin, itinuturo na sa mga panahon ng mga pagsamba. Napakasarap. Subukan mo, ikaw na basher. Subukan mo makinig sa Iglesia ni Cristo. Para malaman na na yung mga sinasabi namin ay totoo. Tama po. Si Nelson, medyo matibay-tibay ng konti sa iyo yan. Subok na matibay, Pero subok na kahit matatag na po matibay yan. yan, Opo. bugbog pa rin Opo. sa mga pangaral tungkol sa kung paano mo itataguyod Yes po. ang buhay sa harap ng ganyang klaseng napakaraming balakid. Di ba? Ang ating panlaban yan huwag mong kalilimutan yung mga pagtitipon, Nelson, ha? Upang nasa Pagtitipon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagsamba. At iba't ibang mga gawain. Kahit maraming pagsubok,
nagiging malakas, nagiging masigla dahil sa tulong ng Ama. Lagi tayo nagagabayan. Kung ito'y hinang-hina na, Saan kayo nagtitipon-tipon? Baka naman ibang klaseng pagtitipon ang ito po. pinag-uusapan ninyo. Alam nyo naman kanina. Tayong tatlo, alam na natin kung anong klaseng pagtitipon nyo. Yan, At ang ilan sa mga nakikinig sa atin, naintindihan din po yun. napapangiti sila sapagkat nagkakaintindihan tayo. Opo. Lalo pa po sa mga panahon, yung mga itinuturo, sa halip na malugmok tayo, na-inspired pa tayo, no? Ay, kayang-kaya ho namin ito. At may mga kaparaan na itinuturo sa atin para ito po ay ating Kasi nga kapag malabanan. pinakinggan mong mabuti, Opo. paano ka nga magkakaroon ng kasanayan dyan sa pagbaka sa mga problema na yan? Oho, Kung hindi ka ngayon tetestingin dyan. Tama, pansinin po yung sinabi. Ayun po. Paano mo sasabihin napakatatag mo? Wala ka namang kinakalaban na kung anumang suliranin sa buhay. Oho. Matetest ka lang eh. Ha? Totoo po. Doon ka lang makikilala talaga kung talagang matibay ka. Kapag ka yung mga pambugbog na yan ay talagang Dumaan sa'yo. dumaan sa buhay mo. Ganyan, katibay si Senador Dante Marcoleta. Yung mga pagsubok lang yan. Kayang-kaya natin yan. Alam po ninyo, kukuha tayo ng halimbawa sa Biblia. May tinawag noon na naging apostol. Miyembro ng Sanhedrin, ibig sabihin, may katungkulan sa pamahalaan. Ang babatas sa panahon niyo, si Apostol Pablo. Nasa kanya yung karangyaan, nasa kanya yung katalinuhan, kapangyarihan. Nasa kanya yung noon. Kay Apostol Pablo, subalit hindi niya pinanghawakan yun nang tawagin siya. Tinawag siya ng Panginoong Hesukristo noong naglalakbay sila papuntang Damasco. Nabulag siya, katanghali ang tapat. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng liwanag, bakit mo ako inuusig, Saulo? Nagsimula doon, natawag na siya, naging Iglesia ni Cristo. Inarin niyang kalugihan lahat ng mga maaari niyang pakinabang dito sa buhay na ito. Mataas ang kanyang katayuan at naging miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Tama. Di ba? Tapos ang mababalitaan mo, may namamaril sa eskwelahan. May nagsasaksakan sa eskwelahan. Sen. So, kung ang ating mga kababayan po walang gabay, ibig sabihin gaya nung binabanggit nating mga pagtitipon, nako. So, ganyan katatag si Senador Dante Marcoleta. Naninindigan bilang isang Iglesia ni Cristo mula noon hanggang ngayon. Panahon pa ng kanyang mga lolo, ng kanyang magulang. Ilang taon na siya, senior citizen na siya ngayon. Ganyan po kamahal ng pamamahala ang Iglesia ni Cristo at ang bawat kaanib nito. Mayroon po akong ipapanood sa inyo. Ito po si Eduardo V. Manalo noong siya ay nanumpa. Manumpa siya noon bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Noong nabubuhay pa ang kapatid na Eranio G. Manalo. At nung pumanaw na siya, ang kay Eranio G. Manalo, ang kay Eduardo B. Manalo ang humalilig, naging tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasaklaw ng tungkuling ito, udyok ng pag-ibig sa Diyos, kay Kristo at sa Kanyang Iglesia, upang mapangalagaan ang mga hinirang sa ikatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Mga kapatid, mahal namin kayo. Ayaw namin isa man sa inyo ang mapahamak pagdating ng araw ng paghukom. Kaya ganun na lang ang aming pagsisikap, pati ng mga ministro at mga manggagawa sa loob ng iglesia, na laging magpayo, magturo, at magsabi sa inyo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sundin natin ang lahat ng mga kalooban ng Diyos na ating tinanggap sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Para hindi masayang, hindi lamang yung pagpapagal ng sugo, kundi maging yung pagpapagal natin sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos.
Uulitin ko mga kapatid, mahalin natin ang ating kahalagahan sapagkat ang hangarin ng pagsusugong ito ng ating Panginoong Diyos sa huling araw ay para tayong makarating sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. At yan ay hindi na magtatagal. Sapagkat yung lahat ng nangyayari sa daigdig ngayon, yan ang katunayan, malapit na. At hindi lang malapit na, kundi napakalapit na ng araw ng ating kaligtasan. Bueno, maraming salamat po.